So ngayon naman ho mga kababayan, eto, naku po, mukhang nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ang DPWH. Oh, nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos ang DPWH, mga kababayan. Naku po, madaming malilintikan ho dito, lalong-lalo na doon sa mga may insertion, doon po sa mga flood control at chuchuchu na hindi talaga ginamit yung pondo ng bayan para ilagay o para maglagay ng flood control doon sa kanilang mga lugar. Madami ho yatang maaano dito, mayayari. Ano po? Sabi dito ng DPWH, mga bossing, sa ngalan ng mahigit 20,000 manggagawa ng Department of Public Works and Highway, kami ay taos-pusong nagpapaabot ng aming buong suporta sa direktiba ng mahal nating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isumite ng kagawaran ang kumpletong listahan ng nasimulan at natapos na flood control project sa nakalipas na 3 taon sa tanggapan. 3 taon. Simula nung pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Nasimulan at natapos na flood control project sa nakalipas na 3 taon sa tanggapan ng Pangulo bilang malinaw na pagpapakita ng transparency at accountability. Naku po, yari. Yung mga kumuha lang ng budget tapos hindi naman po ginawa yung flood control na sinasabi nila. Kaya po ang ating bayan ay lumulubog po sa baha. Mga bossing, si FF nandyan na. FF, ikaw ba humingi ka din ng pondo sa flood control? No, shout out sa iyo. Si Mark, tahimik lang. Si ano yun? Bilyar yun. Diba? Tahimik yun. Bumagsak na nga yung tulay na ipinagmamalaki nila dati. Sabi, eto, Tatak Duterte. Bumagsak na po lahat, mga kababayan. Hindi pa din nagsasalita. Si Mark, tahimik lang. Ang akala ko nga hindi na senador Sa sobrang tahimik lang. Ang hakbang na ito ay patunay ng matibay na determinasyon ng administrasyon na tugunan ang matagal ng suliranin ng pagbaha sa bansa. Tapos sasabihin ng mga DDS, mga kababayan, nako, si BBM, namumuliti ka na naman. Paulit-ulit tong ganun. Paulit-ulit pong yun yung sasabihin ng mga DDS. Naku, si BBM, namumuliti ka na naman. Samantalang ito po, simula po nung naupo sa pagiging presidente, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-umpisa na po na halukayin, hagilapin yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaso nga lang mga bossing, nagagalit kasi yung mga DDS No? Kesyo daw, si Pangulong Bongbong Marcos nangaano lang daw namumuliti ka lang daw mga bossing. Kasi naman, ang mga tinatamaan, yung mga idol nila. No? Yung mga nasasapul, yung mga idol nila, mga kababayan. Kaya nagagalit yung mga DDS. Kaso, yung mga idol nila, hindi naman po makapagpaliwanag, mga kababayan. Kaya po kapag kapapasyal dito, yung mga DDS, pagpupunta dito sa ating channel, gusto makipagbakbakan, gusto makipagbardagulan, walang masabi kundi adik si Mark Ramos. Walang masabi kundi bayaran si Mark Ramos. Wala man lang maipagtanggol o wala man lang masabing maganda doon sa mga idol nila. Di ba PBC 62 napaano ka na? Napa PBBM lang sa kalam ka. Paano ba naman mga kababayan? Nakita nyo naman po, patuloy ang pagsugpo nitong administrasyon na ito sa korupsyon. Which is, tama po, yaan ang numero 1 na problema nitong bayan natin, mga kababayan. Corruption po. No? Corruption na sana po yung kagaya niyan, kagaya niyan, yung mga kaperahan po na ibinigay, ipinagkatiwala doon sa mga taong gagawa ng proyekto ng mga flood control na yan. Tapos wawaldasin nila, hindi nila talaga gagamitin doon sa proyekto na yun. Imbis na sana nakakatulong sa transportasyon. Bakit yung mga kalsadang dinadaanan natin, kung hindi bahayan, tuloy-tuloy pa din po kahit na umuulan.
Ano po? Tuloy-tuloy ang ating buhay kapag walang baha, mga kababayan. Pero dahil nga naibubulsa yung mga pera, yung mga pondo na para diyan, ayun, lalo pong bumabagal. Lalo pong bumabagal ang ating bayan sa pag-unlad, mga boss. Di po ba? Imagine niyo, flood control pa lang yan. Madami pang pwedeng pagnakawan sa ating bayan. Di ba? Kaya yan winawalis ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang ang hindi maintindihan ng mga DDS, mga kababayan, pinupolitika lang sila. Pinupolitika lang yung mga idol nila. Hindi nila alam. Sila din pala ninanakawan. Sila din ninanakawan. Paano mga kababayan? Sila din nagbabayad ng tax. Sila din kapag bumili ng isang gamit, pag bumili ng pagkain, pag bumili ng kahit ano, may nakapatong pong tax dyan, mga boss. Pag sumweldo sila, kaltas, kinsenas, katapusan, may tax. Tapos maririnig mo doon sa mga DDS, naku, inaano lang yan, pinupolitika lang iyan. Pero samantalang sila po, mga kababayan, yung ipinagtatanggol ng gobyerno, na yung tax na ibinabawas at ipinapatong sa kanila, malaman kung saan talaga napupunta. Di ba? Parte na ng buhay ng Pilipino yan yung merong tax mga kababayan Masakit, makaltasan ng tax. Pero, kung ikaw naman, nakikita mo yung mga proyekto, yung mga kinapupuntahan nung pera mo, nung tax mo, magiging masaya ka, magiging magaan ang loob mo. Di ba? Pero kung ninanakaw na, yung ikinakaltas sa'yo, tapos iisipin mo pa, naku, kakaltasan ako, magkano to? 450. 700 yung kaltas. Kahit pa paano, ilan na yan? 15 kilong bigas na sana ito. Di ba? Tapos malaman-laman mo, ayun. Ayaw magpaliwanag doon sa pera ng bayan na ipinagkatiwala po sa kanila. Di po ba, mga kababayan? Kaya ewan ko mga bossing, kung tama ba na sabihin ko na engot-engot tong mga DDS na ito. No? Dahil kasama po sila sa mga biktima, pero sila pa po yung nagtatanggol doon sa bumibiktima sa kanila. Di ba? Tuloy, gayon din, aming pinagtitibay ang patuloy na suporta sa aming iginagalang na kalihim, Manuel M. Bonoan, sa kanyang pamumuno at kanyang pagtataguyod ng programa at inisyatibang tunay na maghahatid ng pambansang kaunlaran at maayos na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sabi ni Mondo, pinupolitika daw sila. Pinupolitika daw. Isa kang politiko. Ano sa tingin mo mangyayari? Parang swimmer yan na nagrereklamo ng mababasa sila. Sabi ni Aba, ni Madam, yes, super engot. Uy, grabe ka sa mga DDS Hindi ako may sabi niya, ikaw yan Ikaw yan. Sa diwa ng tapat na paglilingkod, kami ay naninindigan kasama ng pamahalaan para sa isang mas maayos at ligtas at maunlad na Pilipinas. DPWH Employees Union. Aray ko po. Mukhang may mga kakabahan na dito, mga bossing. Mukhang merong mga malalagot dito, mga kababayan. Ano po? Makikita yan kung sino ba yung talagang gumawa at nagpagawa nung mga flood control. Mayayari talaga yan, mga kababayan. Anyway,